So, what's up guys now? What's up guys again? Yung unang vlog natin ngayong 2025 guys. No? Unang vlog sa 2025 guys. So, matagal-tagal din tayo magpahinga guys. Kasi busy sa trabaho eh. Halos walang time kasi isang araw lang day off natin. Kaya medyo nag-focus tayo sa trabaho. Nahihirapan din ako mag-edit kasi kung ano sa cellphone ko. Medyo nagre-retard na yung cellphone natin guys. Wala pa tayong pambiling bago. So, baka naman. Ayan. So, yun, since 2025 na at unang buwan ngayon 2025, gusto ko lamang bumati sa lahat ng pamilya ko dyan sa Pilipinas, mga kaibigan ko sa Pilipinas at dito rin sa Taiwan, guys. Sa mga kaibigan ko dyan, shout out sa inyo lahat, guys, no. So, sana maging masagana ang pasok ng bagong taon nating lahat, guys, no. So, yun, ang vlog pala natin ngayong araw, guys, ay meron tayong reaction video ulit, guys. Actually, napanood ko yung short, nakita ko sa Facebook recently guys. So, meron itong isang um, OFW from Saudi Arabia guys. So, I know na some of you already um, watched the video or the footage that comes from the uploader, which is the owner of the car. Actually, this is a hold up. Yan. Hold up po ito, krimen na ginawa ng isa, ng kapwa natin OFW sa Saudi Arabia, guys. So, ito papanood ko sa inyo yung video, guys. The video flashes in 3, 2, 1. So, yun guys, napanood nga nating lahat yung video na share ko guys, no? So, recording video lang yun. Actually, nag-screen record lang ako sa cellphone ko kasi hindi ko alam kung paano ko siya i-capture, eh, no? So, pag-usapan natin ngayon yan, guys, no? Pag-usapan natin ngayon yung nangyari, guys. So, base sa research ko, guys, tingin-tingin ako sa Facebook actually regarding that incident. So, some of the people says that si Kuya Holdupper ay like, paano ba? Problemado. Which is may problema daw siya sa Pilipinas, ganyan. Siguro financially or family or something like that. Syempre, hindi naman niya siguro magagawa yung bagay na kung hindi ganun kalaki yung dinadala niya or ng pamilya niya. Either or yun guys, either or. So, hindi natin alam yung buong istorya guys. Kaya hindi tayo magiging judgmental, hindi tayo magiging one-sided guys, no? So, reviewin natin yung video guys, no?
At the beginning part of the video, guys, that I shared, um, Kuya is, or the whole dapper is something like acting strange at the very beginning actually. So, si Kuya, uh, parang ini-instruct niya yung driver na doon pa ihinto yung sasakyan o yung kotse na sinakyan niya, which is clearly seeing na pinapahinto niya doon sa walang masyadong tao. So, as a hold-upper, syempre, di ba? Yun naman talaga yung gagawin mo. Nanghinto mo, lapit mo doon sa walang tao, walang masyadong tao. And I think, parang isang, I don't know what kind of place that, parang something like a parking lot, oras kinita na walang masyadong tao, ganyan, ganyan. Tapos, nung huminto na si driver, si Arabian actually, huminto na siya dun sa, actually pinihinto na siya ni Kuya Haldan, ni Kuya Holdapper. Ngayon, si Kuya Holdapper nagsasabi na wait lang daw, na tatawagan daw niya yung friend niya. Ayan, may tinatawagan siya kunyari. Actually, nakikita naman natin sa video na wala naman talaga siyang tinatawagan. Nagpe-pretend lang siya na may tinatawagan siya, guys, no? Kitang-kita sa movements ni Kuya yon, guys. Kitang-kita sa movements ni Kuya yon, guys, no? So, from the way na hawakan niya yung phone niya, na nasa kalawang kamay niya, tapos nag-click siya, tapos itatapat niya sa kabilang tenga niya para kunyari may katawagan. Doon pa lang, guys, magtataka na tayo. Magtataka na kayo as a victim, guys, no? Syempre, sinasabak mo yung phone mo sa kaliwa, nag-dial ka, syempre sa kaliwa mo rin ilalagay, imbis sa kanan, di ba? So, ang ano lang talaga nung moves ni Kuya Haldapper na yon, no? So, doon pa lang nakakahalata na talaga yung driver ng kotse na sinakyan ni Kuya Haldapper. Ngayon, actually, nagdalawang tayo si Kuya, nagsabi ko siya na sagutin mo yung call, ganyan, ganyan. Sa yun, sabi ni Kuya Holdapper, na sagutin daw yung call ng tinatawagan niya, which is clear na wala naman talaga siya tinatawagan. Naghahanap lang siya ng exact timing para isagawa yung kanyang krimen, no? So, ngayon, nagsalita na si Arabian kung may pera daw ba si Kuya, no? Kung may pera daw ba si Kuya pambayad or si Kuya Holdapper na pambayad. 80 parang 80 yata yung bayad, ganyan. Tapos nagkakapakapa si Kuya sa bulsa niya, ganito ganyan, parang timing lang, ganyan, kapakapa kunyari, tapos hanggang sa pipinunta siya sa may kanang bulsa niya. Ngayon naghahantay si driver or si Arabia ng bayad, and then dun na umatake si Kuya Holdapper ng hold up to. Ganun ang sinabi niya. Doon sa latter part, kung papansin nyo, guys, medyo isang minuto rin silang nagpambuno nung Saudi Arabia na driver para lang may makuha si Kuya doon sa driver, no? Parang ang tingin ko wala namang nakuha si Kuya eventually, no? Wala siyang nakuha doon sa driver, and he decided na tumakbo na lang. After ng pagbubuno nila, nag-drive ulit si driver. Sa ilang minutong pag-drive ni driver, nakarating agad siya sa police station. I think police station yun or something like na pwede niya pag-reporta ng insidente. Ganyan. Kasi ilang minuto lang, so possibly na malapit lang talaga yung police station or something like that na pwede niya pag-reportan, no? So yun na nga, no, guys, so nakapag-report si manong driver doon sa, o pwede niya pag-reportan ng insidente na nangyari sa kanya, na hinold up siya, no? So, hindi na natin alam yung kasunod ng nangyari doon. Pero ang sabi-sabi ng iba, guys, ay nakakulong na raw si Kuya Holdapper. Ayan, guys, no? So, para sa akin, guys, no, as an OFW, guys, actually, first time OFW ko lang eh. So, I'm almost a year here in Taiwan. Since last year, I came here, no? Mag-iisang taon pa lang ako dito sa March. So, mahaba-haba pang taon tutuloy ko dito, guys. So, para sa akin lang, as a OFW, for my fellow OFW, or a fellow Filipino na rin, no, guys, no? Kasi, ano eh, kaya tayo nag-abroad, guys, hindi para magyabang.
this is my own opinion na guys na. So, don't quote me on this. This is only my opinion as an OFW and as a person as well. So, hindi tayo nag-abroad para may maipagyabang lang sa iba, no? Yun, hindi tayo nag-abroad para may maipagyabang lang sa iba. Nag-abroad tayo guys para sa pamilya natin. Sa kanya-kanya nating pamilya. Anak natin, asawa, magulang, kapatid, ganyan. Or a breadwinner ka, ganyan. Nag-abroad ka para sa pamilya mo guys. Given na yun talagang magkakaroon ka ng problema, like financially or family problem, ganyan, magkakaroon pa talaga yan. Hindi mo wala sa buhay yan guys, no? As a matter of fact, na-experience ko yan guys. So, nagkaka-anxiety ako and depression guys. But, at the end of the day, na overcome ko naman yung anxiety and depression na yan guys. So, kasi, hindi ka naman kasi pwedeng magpalamon o magpalugmo ko sa anxiety and depression na meron ka. Kasi kaya ka nga nag-upload para sa pamilya mo, di ba? Or sa magulang mo, ganyan. So, inaasahan ka nila. So, kung ang thinking mo, para makatulong ka ng mas mabilis sa pamilya mo or sa problema na meron ka, para masolusyonan mo is gumawa ng krimen, hindi ka bagay sa abroad. No? Hindi ka bagay sa abroad. Kasi iba ang law sa abroad, iba ang law sa Pilipinas. No? Sa abroad, hindi ka makakaligtas. Actually, hindi ka makakauwi ng Pilipinas hanggat may kaso ka. Actually, ganun din naman sa Pilipinas. Hindi. Sa Pilipinas, nakaka-alis ka pa nga ng bansa kahit may kaso ka. Real talk lang yan, guys, ha. Sa Pilipinas, makakaalis ka ng bansa kahit may kaso ka. Ganyan sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, hindi. On the back na, alam naman natin na, most of, hindi naman ganun kaganda ang bansang sa marami yung kabayan dyan na umuuwing nakakahon, na humihingi ng tulong. Kasi, dahil nga sa mga nagiging amo nila, ganyan, sinasaktan sila, binubulog sila, or worse, pinapatay sila, ganyan. Meron kasing mga taong sadista talaga, no? Yung mga taong halangang bituka, ganyan, na hindi sinisip mo rin mga ginagawa nila. So, yun, balik tayo dun sa video, guys, no? Opinion ko lang kay Kuya. No? Kasi, actually, hindi talaga tama. Napakalaking impact nung ginawa ni Kuya na yun para sa mga Pilipino. No? Para sa bansang Pilipinas, para sa mga OFW na nagtatrabaho ngayon sa Middle East. Napakalaki, actually, para sa akin, guys. Sobrang laking impact nung ginawa ni Kuya na yun. No, ang dami nagtatrabaho sa Middle East, Saudi Arabia, Jeddah, Dubai, Jordan. Ang dami guys, ang dami nagtatrabaho sa Middle East, mga domestic helper, mga ganyan, mga nagkakatampay sa Middle East. Yan no. Sobrang laki ng impact na 'yon no para kay Kuya. Para hindi lang para kay Kuya, para sa ating lahat ng mga OFW kasi the moment na ginawa ni Kuya 'yon, the mere fact na magkakaroon na ng paano ko ba i-isingin ko salita ko, magkakaroon ng duda actually, duda ang ibang lahi sa mga Pilipino na siguro magiging thinking nila, naku baka ganito yan, baka ganyan yan. Syempre yung ibang tao naman kasi first impressions last di ba? Pero I think hindi naman baguhan si Kuya doon sa bansa na yon. I think matagal na siya doon guys no? Matagal na siya kasi alam niya na yung mga pupuntahan niya no? Yun lang no guys no, kasi para sa akin sana kung gusto mong tumulong sa pamilya mo doon sa mabuting paraan, kasi lalong hindi makakatulong sa iyo at sa pamilya mo kung gagawa ka ng masama. Sabihin natin na nakakuha si Kuya ng pera doon sa driver na ipapadala niya sa pamilya kung ano problema meron sila. At the end of the day, mahuhuli si Kuya kasi may footage may CCTV camera sa loob ng ng kotse no. So eventually mahuhuli si Kuya. Anong mangyayari? Makukulong siya. Kakaroon siya ng kaso. Buti sana kung yun ang mangyayari sa kanya no. Makukulong lang siya tapos i-deport. Buti sana kung yun lang, magandang bagay pa yun. Paano kung worse than that, di ba? Hindi natin masasabi guys kasi hindi natin alam ang law ng bawat bansa sa buong mundo no. May iba't iba silang law no.
sana inisip muna ni kuya yung outcome ng gagawin niya bago niya ito gawin. Sana pinag-isipan niya muna ng 1,000,000 beses bago niya isagawa yung pinaplano niya. Sabihin, oh kuya, nakatulong ka. Sabihin natin nakatulong ka. Pero, ikaw pa rin talo, hindi lang ikaw, pati yung pamilya mo. Kasi, yung pamilya mo, may problema din doon sa Pilipinas, no? Kasi, makikita nila yung ginawa mo, di ba? May problema sila sa Pilipinas, tapos, iisipin ka nila, di ba? Paano na kaya yung pamilya, yung anak ko doon, yung asawa ko doon, yung tatay ko doon, ganyan, di ba? Yung mga thinking na ganun sana, thinking outside of the box na lang, no? Ano ba yung magiging ano ba yung magiging sanhi sa akin ang gagawin ko na to? Parang ano ba? Ano ba yung magdudulot ito ng maganda sa akin? Mag-benefit ba ako dito? Ganyan. Yung mga ganyang ano ba guys, no? Yung mga ganyang thinking ba? Sana iniisip nating mabuti um, kung maganda ba yung kahihinatnan ng ating gagawin bago natin gawin ito. Diba? So, wala, ayun, nangyari na. Nagpapuno sila, pinutukan ni Kuya Goldapper na Pinoy yung Saudi Arabian driver ng patalim, which is, di ko alam kung anong klaseng patalim yun, pero wala naman nakuha si Kuya. Eventually, tumakbo na lang siya. Yun, so, um, gusto ko lang sabihin Kuya na sana okay ka lang. Maging okay din ang lahat. Yan. Pagdasal mo sa Panginoong Diyos na maging okay ang lahat, na patawarin ka sa iyong nagawa. At sana, mababang parusa lang yung makuha mo. Sana pauwiin ka na lang ng Pilipinas, ganyan. Huwag na sana makulong or ganyan, or worse than that. Huwag sana mangyari yung mga initial dating bagay na posible talaga mangyari. Um, Lapit lang tayo kay Lord, no? Lahat ng mga may problema sa buhay-buhay, financially man yan, family, health, or kahit ang klaseng problema niyan, lapit lang tayo kay Lord. Hindi tayo bibigay ni Lord, no? Basta kumapit lang tayo sa Kanya at samahan natin ng mabuting gawa, no? Yun lang muna sa ngayon, guys, no? At maraming salamat ulit, guys, no, sa tangkilik uli sa akin, guys. Yan, maraming salamat, guys, no? So, tulungan nyo ako makahakot pa ng iba pang followers natin, guys, all around the social media platform, no? Yan, guys. No? Tulungan nyo ako, guys. Sana makabit natin yung minimithi nating tagumpay dito sa ating ginagawa. So ngayon, nag-uumpisa pa lang tayo. Wala pa tayo masyadong followers. So, eventually, habang ginagawa na ito, magkakaroon tayo ng maraming followers. No? So, sana dumating yung time na yon, no? At sa mga kaibigan ko na tumutulong sa akin dyan, lalong-lalo na sa iyo, Scott, guys. No, shoutout sa iyo, Scott, no. Maraming salamat sa lahat ng mga ginagawa mo para sa akin, guys. Scott, pre. Sobrang na-appreciate yan. No? Maraming salamat. Yun, no? So, yun guys, may YouTube channel tayo. Upload din natin sa YouTube. Ito nga pala YouTube channel natin. Yan ang ating YouTube channel, no guys, no, sa atin. Ito rin yung Facebook account na ginagamit, official Facebook account na ginagamit natin para makapag video or makapag-upload nating mga daily vlogs, no. So yun na. Yun lang muna sa ngayon, guys. So maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagsuporta sa akin, guys. So hanggang sa huli na, hanggang sa muli nating pagkita. So guys, no, peace yo. Bye bye, guys.